Sa loob ng madilim na bodega, tumingala si Josie sa kanyang anak. Paulo, bakit? Nanginginig ang kanyang boses. Malamig ang mga mata ng kanyang anak, para bang nakatingin sa isang estranghero. Nanay, hindi na kita kailangan. Walang emosyon ang boses ni Paulo. Parang boses ng isang makina. Nanigas ang katawan ni Josie sa takot. Anong sinasabi mo? Ako ang nanay mo. Ngumiti ng malamig si Paulo. Ang ngiting iyon ang nagpayelo sa puso ni Josie. Kapag nandyan ka, nasisira ang lahat. Ayokong malaman ng mga katrabaho ko, ng asawa ko, ng kahit sino, na may nanay akong nagtatrabaho sa pabrika. Nakakahiya ka lang. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Josie. Ang anak na 30 taon niyang pinaghirapang palakihin. Ngayon, ikinahihiya siya nito. Dito ka na lang magpahinga ng tahimik. Naglakad si Paulo patungo sa pinto. Inabot ni Josie ang kanyang kamay. Sandali! Pero nagsara na ang pinto. Umalingaw-ngaw ang mabigat na kalabog at narinig niya ang pagkandado nito. Sa gitna ng kadiliman, bumulong si Josie. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Hindi pa niya alam na ito na ang simula ng isang malagim na kwento ng paghihiganti. Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. At ngayon, ipagpatuloy na natin ang kwento. 4:00 ng madaling araw, madilim pa ang langit. Nagising si Josie bago pa man tumunog ang kanyang alarm clock. Araw-araw na niyang ginagawa ito, kusa nang bumabangon ang kanyang katawan. Paglabas niya ng kumot, dumampi sa pisngi niya ang malamig na hangin. Wala siyang perang pambayad sa aircon o electric fan. Sayang lang sa kuryente. Pumunta si Josie sa kusina at kumuha ng tubig. Maingat na huwag gumawa ng ingay. Laging dahan-dahan ang kanyang kilos para hindi magising ang anak niyang si Paulo. Naghilamos siya at bahagyang nag-ayos. Tiningnan niya ang kanyang mukha sa salamin at napabuntong hininga. Malalim ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, pero wala siyang panahon para alalahanin iyon. Si Josie ay 67 taong gulang na, ngunit patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Hindi kasi sapat ang kanyang SSS pension para mabuhay. 30 taon na ang nakalipas noong turning to 7 si Josie. Namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa sasakyan. Biglaan ng lahat at wala siyang panahong maghanda. Ang naiwan sa kanya ay ang 7 taong gulang na si Paulo at kaunting ipon. Mula noon, nagbago ang buhay ni Josie. Gigising siya ng 4:00 ng umaga para pumasok sa isang maliit na pabrika ng damit. 3 oras siyang mag-iinspeksyon ng mga produkto. Nananood sa buong pagawaan ng amoy ng langis ng makina. Laging nanlalamig ang kanyang mga daliri at nagkakaroon ng mga sugat tuwing malamig ang panahon. Pero hindi siya pwedeng huminto. Pagkatapos sa pabrika, magmamadali siyang pumunta sa supermarket. Mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, kahera naman siya. Laging may ngiti sa labi habang hinaharap ang mga customer. Daan-daang beses niyang inuulit ang salitang, "Salamat po." Pagsapit ng 3:00, lilipat naman siya sa paglilinis ng isang office building. Hanggang 6:00 ng gabi, magkikinis siya ng sahig at maglilinis ng mga banyo. Kahit masakit ang kanyang likod at tuhod, hindi siya maaring tumigil. Kailangan niyang palakihin si Paulo. Nakakauwi lang siya palagi kapag lampas na ng 7:00 ng gabi. Mula doon, maghahanda siya ng hapunan. Tuturuan si Paulo sa kanyang takdang aralin, maglalaba at maghahanda para sa kinabukasan. 11:00 na siya nakakatulog at gigising ulit ng 4:00. Halos 3 oras lang ang tulog niya gabi-gabi. Sumusuko na ang kanyang katawan, pero hindi kailanman nagreklamo si Josie. Sa harap ni Paulo, lagi siyang nakangiti. "Nay, okay ka lang? Hindi ka ba pagod?" Minsan ay nag-aalalang tanong ng batang si Paulo. Hahaplusin ni Josie ang kanyang ulo at sasagot, "Okay lang si nanay. Malakas kaya ako." Ang totoo, pagod na siya.
Pero ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak. Matalinong bata si Paulo, magaling sa pag-aaral at maraming kaibigan. Siya ang karangalan ni Josie. Sa high school, palagi siyang nangunguna at inaasahan ng kanyang mga guro. At nakapasa si Paulo sa isa sa mga pinakamahusay na unibersidad sa Maynila. Umiyak si Josie noon. Sa sobrang tuwa, hindi tumigil ang kanyang mga luha. Hindi niya makakalimutan ang sayang naramdaman niya sa araw na yon. Ang 30 taon niyang pagsisikap ay nagbunga na. Ngunit nang magsimula si Paulo sa kolehiyo, nagsimula siyang magbago. Isang araw, maagang natapos ang trabaho ni Josie sa pabrika, kaya pumunta siya malapit sa unibersidad ni Paulo. Gusto niya lang makita ang mukha nito. Nakasuot pa ng uniforme sa pabrika, naghintay siya sa labas ng gate. Maya-maya, nakita niya si Paulo na naglalakad kasama ang mga kaibigan. Natuwa si Josie at akmang kakaway nang biglang nanigas ang ekspresyon ni Paulo. "Nay, wag niyo nga akong hintayin dito. Nakakahiya." Pabulong pero malinaw na sinabi ni Paulo. Kitang-kita sa mga mata niya na ayaw niyang ipakilala ang kanyang ina sa mga kaibigan. Parang piniga ang puso ni Josie. Nahirapan siyang huminga sa sobrang sakit, pero hindi niya ipinakita. Ngumiti siya tulad ng dati. "Ay oo nga, pasensya na anak." Walang imik na umalis si Paulo kasama ang mga kaibigan. Naiwan si Josie na nakatayo roon. Ang amoy ng langis na kumapit sa kanyang damit, ang marumi niyang sapatos, ang pagod niyang mukha. Ikinahihiya pala siya ng kanyang anak dahil dito. Sa biyahe pa uwi sa bus, nakatingin lang si Josie sa labas ng bintana. Hindi siya umiyak dahil gusto niyang paniwalaan na hindi mali ang lahat ng pagsisikap niya para kay Paulo. Pero may maliit na kirot na naiwan sa puso niya. Gabi, tulad ng dati. Nagluto siya ng hapunan. Gabi nang umuwi si Paulo, tahimik na kumain at pumasok sa kanyang kwarto. Habang nag-iisa sa kusina at naghuhugas ng pinggan, napabuntong hininga si Josie. Pakiramdam niya, unti-unti nang lumalayo ang loob ng kanyang anak. Kinabukasan, nagising na naman siya ng 4:00. Mabigat ang kanyang katawan at masakit ang ulo. Pero kailangan niyang magtrabaho dahil ito ang buhay ni Josie. Sa malamig na hangin ng umaga, tahimik siyang umalis ng bahay. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, napaisip siya, okay lang ba na ganito na lang ako? Walang sagot sa kanyang tanong. Nagtapos si Paulo sa kolehiyo noong Abril. Panahon na namumukadkad ang mga puno ng fire tree. Dumalo si Josie sa graduation. Habang pinapanood ang anak na naka-Amerikana at tumatanggap ng diploma, napuno ng saya ang kanyang puso. Pinalaki niya ito hanggang sa puntong ito. Pakiramdam niya, nasuklian na ang 30 taon niyang paghihirap. Makalipas ang ilang linggo, may magandang balita si Paulo. Natanggap daw siya sa isang malaking kumpanya sa Makati. Isang kilalang kumpanya na alam ng lahat. Matapos ibaba ang telepono, napaupo si Josie. Nanginginig ang kanyang mga binti sa tuwa. Sa wakas, nasuklian na rin. Bulong niya. Bumuhos ang kanyang mga luha. Ang mga araw na walang tigil sa pagtatrabaho, ang mga gabing walang tulog, ang masakit na katawan, ang malamig na sahig ng pabrika, lahat ay para sa sandaling ito. Nagsimulang magtrabaho si Paulo sa Maynila. Naiwan si Josie na mag-isa sa bahay. Malungkot, pero mas nangingibabaw ang pagiging proud niya. Lumaki ng maayos ang kanyang anak. Kaya na niyang mabuhay nang hindi umaasa sa ina. Linggo-linggo, tumatawag si Paulo. Kwento tungkol sa trabaho, sa buhay sa Maynila. Tuwang-tuwa si Josie habang hawak ang telepono. Pinakikinggan ang boses ng anak. Ang boses pa lang nito, sapat na para bigyan siya ng lakas. Isang araw, sinabi ni Paulo, "Nay, uuwi ako sa susunod na long weekend." Halos mapatalon sa tuwa si Josie. Agad niyang inisip ang mga paboritong pagkain ni Paulo. Adobo, sinigang, fried chicken, lahat ng paborito niya mula pagkabata. Isang araw bago siya umuwi, maghapon nagluto si Josie. Walang shortcut, maingat ang paghahanda.
Para sa kanyang anak, hindi niya tinipid ang pagod. Nilinis niya ang bawat sulok ng bahay at pinalitan ng bago ang punda at kumot. Dumating si Paulo ng hapon, bumukas ang pinto at pumasok si Paulo na naka-Amerikana. Mukha siyang mas mature kaysa dati. Sinalubong siya ni Josie ng may ngiti. "Welcome home, anak. Gutom ka na siguro?" Bahagyang tumango si Paulo at naghubad ng sapatos. Wala na ang masayang boses niya noon. Siguro pagod lang, isip ni Josie. Kaya hindi na siya nagtanong. Oras na ng hapunan. Nakahain sa mesa ang mga paboritong pagkain ni Paulo. Tuwang-tuwang ipinaliwanag ni Josie. "Lahat yan paborito mo, anak. Kumain ka ng marami." Tahimik na kumuha ng kubyertos si Paulo. Mabilis siyang kumain at hindi mukhang ninanamnam ang pagkain. Medyo nalungkot si Josie, pero sinabi niya sa sarili, busy lang siguro sa trabaho. Pagkatapos kumain, kinuha ni Paulo ang kanyang cellphone. Nakatitig lang siya sa screen. Paminsan-minsan ay nagtatype. Habang naghuhugas ng pinggan, tinitingnan ni Josie ang likod ng kanyang anak. Gusto niya itong kausapin, pero naisip niyang baka makaistorbo siya. Kinabukasan, gaya ng dati, maagang gumising si Josie para maghanda ng almusal. Nagising din si Paulo. Hindi pa alas 7, pero naka-Amerikana na siya. "Aalis ka na?" Gulat na tanong ni Josie. Tumingin si Paulo sa relo at sumagot, "Oo, may usapan kami ng mga kaibigan ko." "Teka, hindi ka ba mag-aalmusal?" "Hindi, nanay. Sa labas na lang ako kakain." Sabi ni Paulo at agad na nagtungo sa pinto. Nagmamadaling sumunod si Josie. "Uuwi ka ba para sa tanghalian?" "Hindi ko alam. Baka mamayang hapon pa." Mailap ang kanyang sagot. Nagsuot ng sapatos si Paulo at binuksan ang pinto. Pinigilan ni Josie ang lungkot at ngumiti. "Mag-iingat ka, anak." Hindi lumingon si Paulo habang paalis. Naiwang mag-isa si Josie, nakatingin sa almusal na inihanda niya. Sinangag, pritong itlog, at daing na bangus. Lahat ay bagong luto. Umaasap pa, pero walang kakain. Tahimik na umupo si Josie sa silya. May kumikirot sa loob ng kanyang dibdib. Hapon, bumalik si Paulo. Habang naghuhubad ng sapatos sa may pinto, sinabi niya, "Nay, may sasabihin ako." "Ano yon?" Sumilip si Josie mula sa kusina. Nag-aalangan ang itsura ni Paulo. Dahan-dahan siyang nagsalita. "Mula ngayon, kapag may bisita akong katrabaho, pwede bang lumabas ka muna?" Natigilan si Josie. Hindi niya agad naintindihan ang sinabi nito. Mahirap kasi magpaliwanag, Nay. Baka kung anong isipin nila kapag nandito ka. Kalmado ang boses ni Paulo. Pero ang mga salita niya ay tumusok ng malalim sa puso ni Josie. Anong iisipin nila? Hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang isipin nila na galing ako sa maayos na pamilya. Maayos na pamilya. Nang marinig niya ang mga salitang yon, nanigas ang katawan ni Josie. Ibig sabihin, hindi maayos ang pamilya nila ngayon? Ang pamilyang 30 taon niyang pinaghirapang itaguyod ay isang kahihiyan para sa kanyang anak. Walang masabi si Josie. Hindi lumabas ang boses niya. Nagpatuloy si Paulo, hindi man lang tiningnan ng ina. "Ayokong malaman nilang nagtatrabaho ka sa pabrika. Hindi naman sa may mali sa'yo, pero hindi may mali." Ang mga salitang yon ay lalong nakasakit kay Josie. Kung walang mali, bakit kailangan niyang umalis? "Sige." Iyon lang ang naisagot ni Josie. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi ba napansin ni Paulo? O nagkunwari siyang hindi napansin? Agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan si Josie na nakatayo, tulala. Sa loob ng kumot, nakatitig si Josie sa kisame. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga sinabi ni Paulo. Gusto ko lang isipin nila na galing ako sa maayos na pamilya. Hindi ba siya naging isang maayos na ina? Nagtrabaho siya mula umaga hanggang gabi para palakihin ang kanyang anak. Hindi niya ito nabigyan ng luho, pero ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal. Pero para sa kanyang anak, isa siyang kahiya-hiyang ina. Sumikip ang kanyang dibdib. Kinabukasan,
Bumalik si Paulo sa Maynila. Habang hinahatid niya ito sa pinto, pilit nang ngumiti si Josie. Pero ang puso niya ay walang laman. Kumaway lang si Paulo at sumakay ng taxi. Hanggang sa mawala sa paningin ng taxi, nakatayo pa rin si Josie. Pagbalik niya sa loob ng bahay, biglang tumahimik. Nawala na ang presensya ng kanyang anak. Bumalik na naman siya sa pag-iisa. Napaupo si Josie sa sofa. Pakiramdam niya, may nagbago. May isang hindi nakikitang pader na namagitan sa kanila ni Paulo. At unti-unti itong lumalaki. Tiningnan ni Josie ang kanyang mga kamay. Puro kulubot at peklat. Sa mga kamay na ito, pinalaki niya si Paulo. Ngunit ngayon, ang mga kamay ding ito ay ikinahihiya ng kanyang anak. Hindi siya umiyak. Naramdaman lang niya ang isang malamig na bagay na kumakalat sa kaibuturan ng kanyang puso. Pakiramdam niya, hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan. May mas malalim na problema na nakatago. Lumipas ang isang taon, isang araw, tumawag si Paulo. Masaya ang boses niya. Matagal na niyang hindi naririnig ang ganitong kasayang boses. Nay, ikakasal na ako. Kumabog ng malakas ang puso ni Josie. Halos hindi siya makahinga sa tuwa. Ikakasal na ang kanyang anak. Makakabuo na siya ng isang normal at masayang pamilya. Talaga? Congratulations, anak! Nangingilid ang luha na sabi ni Josie. Sa kabilang linya, medyo nahihiyang tumawa si Paulo. Salamat, Nay. Tsaka, may hihilingin sana ako. Kahit ano, anak. Sabihin mo lang, mabilis na sagot ni Josie. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Yung pondo kasi para sa bago naming bahay, medyo kulang pa. Pwede bang ikaw ang umutang sa bangko para sa amin, Nay? Napakapit ng mahigpit si Josie sa telepono. Utang. Sa edad na 67, uutang siya. Hindi niya alam kung mababayaran pa niya ito. Pero para ito sa bagong simula ng kanyang anak. Hindi siya makatanggi. Sige. Magkano ba ang kailangan? Mga 2 milyong piso. Babayaran ko rin naman agad. 2 milyong piso. Ilang taong sahod niya yon. Pero tumango si Josie. Sige anak, ako nang bahala. Pagkababa ng telepono, matagal na nakaupo si Josie. Pakiramdam niya, ang bigat ng kanyang katawan. Sa edad na 67, magkakaroon siya ng bagong utang. Ilang taon niya kaya itong babayaran. Ngunit para ito sa kaligayahan ng kanyang anak, wala siyang pinagsisisihan. Kinabukasan, pumunta si Josie sa bangko. Medyo nagulat ang batang babae sa teller nang makita ang edad niya. Pero magalang pa rin siyang nagpaliwanag. Ang buwan ng bayarin, ang interes, ang haba ng panahon ng pagbabayad. Bawat detalye ay parang pabigat sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay niya habang pumipirma sa mga dokumento. Pero hindi niya mapigilan. Para ito sa kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan, ginanap ang kasal ni Paulo. Inimbitahan si Josie. Ginanap ito sa isang mamahaling hotel sa Maynila. Nagniningning ang mga mararangyang chandelier. Lahat ng dumalo ay nakasuot ng magagarang damit. Si Josie ay dumalo na suot ang kanyang lumang bestida. Wala siyang perang pambili ng bago. Sa buong seremonya, nakaupo lang si Josie sa isang sulok. Hindi siya masyadong ipinakilala ni Paulo. Simpleng bati lang sa mga katrabaho. Hindi niya binanggit kaninuman ang trabaho ng kanyang ina. Pero masaya pa rin si Josie dahil nakikita niyang nakangiti at masaya ang kanyang anak. Nang matapos ang reception, lumapit si Paulo sa kanya. Nay, salamat sa pagpunta. Congratulations anak, ang ganda ng asawa mo. Tumango si Paulo at pagkatapos ay bumulong, Nay, pwede bang bawasan mo na ang pagtawag sa amin? Nandyan kasi ang pamilya ng asawa ko. Baka mailang sila kung madalas. Biglang nanigas ang ngiti ni Josie. Bawasan ang pagtawag. Ibig sabihin, lumayo. Sige anak. Iyon lang ulit ang naisagot niya. Mula noon, ang tawag ay naging 1 beses na lang sa 1 buwan. Tapos, 1 beses sa 2 buwan. Halos hindi na tumatawag si Paulo. 1 taon nang lumipas, nagkaapo si Josie. Nalaman niya sa telepono, lalaki raw.
Tuwang-tuwa si Josie at sinabing gusto niya itong makita agad. Pero ang asawa ni Paulo ang sumagot at magalang na tumanggi. Tita, pasensya na po. Nag-aalala po kasi kami sa mga sakit-sakit ngayon. Pwede po bang kapag medyo lumuwag na? Mabait ang boses nito. Pero sa likod ng mga salita, may pagtanggi. Alam ni Josie, hindi siya welcome. Sige, naiintindihan ko. Alagaan ninyong mabuti ang bata. Mahinahong sagot ni Josie. Pagkababa ng telepono, ni isang litrato ng apo ay hindi niya nakita. Hindi siya pinadalhan. Lalo pang dumalang ang kanilang komunikasyon. Mag-isang binayaran ni Josie ang utang. Habang patuloy sa trabaho sa pabrika, supermarket at paglilinis, nagbabayad siya ng ilang libo buwan-buwan. Halos bumigay na ang kanyang katawan. Sumasakit ang kanyang mga tuhod at unti-unti nang kumukuba. Pero wala siyang pagpipilian kundi magtrabaho. Isang gabi, matagal bago muling tumawag si Paulo. Nay, may iko-konsulta sana ako. Kinabahan si Josie. Kakaiba ang sigla sa boses ni Paulo. Gusto ko kasing magtayo ng negosyo kasama ang isang kaibigan. Negosyo? Oo, Nay, magandang oportunidad to. Kapag nagtagumpay, malaki ang kikitain natin. Tahimik na nakinig si Josie. Kumalat ang kaba sa kanyang dibdib. Kaya kailangan ko ng puhunan. 10 milyong piso. 10 milyong piso. Nagblangko ang isip ni Josie. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Kung sa pangalan mo uutangin, Nay, isangla natin ang bahay. Siguradong papayagan tayo. Isangla ang bahay. Ang bahay na 30 taon niyang pinaghirapang protektahan. Ang bahay kung saan sila nanirahan ng kanyang asawa. Ang bahay kung saan niya pinalaki si Paulo. Iyon ang isasangla. Paulo, hindi pwede. Nanginginig ang boses ni Josie. Pero nagpatuloy si Paulo. Nay, sigurado to. Talagang magtatagumpay. Kapag nangyari yon, giginhawa na rin ang buhay mo. Mababayaran na natin lahat ng utang. Talagang magtatagumpay. Hindi mapaniwalaan ni Josie ang mga salitang yon. Pero hindi siya makatanggi. Dahil pakiusap ito ng kanyang anak. Sige, muli niyang sagot. Pakiramdam niya. Narinig niya ang sariling boses mula sa malayo. Kinabukasan, pumunta si Josie sa bangko. Sumimangot ang manager nang makita ang edad at kita niya. Pero sinabi nitong posible kung isasangla ang bahay. Nanginginig ang kamay ni Josie habang pumipirma sa mga papeles. Nang ibigay niya ang titulo ng bahay sa bangko, halos tumulo ang kanyang luha. Pero tiniis niya. Para sa kanyang anak. Kapag nagtagumpay ang anak niya, magiging maayos ang lahat. Iyon na lang ang pinanghawakan niya. Ilang araw ang lumipas, nagkita sila ni Paulo. Nang iabot niya ang pera, nakangiting sinabi ni Paulo, Salamat, Nay. Ibabalik ko rin agad to. At agad siyang umalis. Hindi man lang lumingon. Mabilis siyang naglakad palayo. Pinanood ni Josie ang kanyang likod. Pag-uwi niya sa bahay, biglang tumahimik. Tinitigan niya ang family picture na nakasabit sa dingding. Ang kanyang asawa noong bata pa at ang maliit na si Paulo. Masaya sila noon. Ngayon, wala nang natira kay Josie. Ubos na ang kanyang ipon. Nakasangla na ang bahay niya. At ang kanyang anak ay malayo na. Napaupo si Josie sa sofa. Dumidilim na sa labas. Malamig ang liwanag mula sa mga poste. Walang tutulong sa kanya. Mag-isa lang si Josie. Paano na siya mabubuhay? Hindi niya mahanap ang sagot. Ang maririnig lang sa kwarto ay ang mahinang paghinga ni Josie. Lumipas ang 3 buwan. Halos walang tawag mula kay Paulo. Walang balita tungkol sa negosyo. Walang update. Araw-araw. Nabubuhay si Josie sa kaba habang patuloy na nagbabayad ng utang. Isang gabi, 3:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono. Napabalikwas ng bangon si Josie. Sa ganitong oras, siguradong may nangyari. Nang sagutin niya, boses ni Paulo ang narinig niya. Nay, susunduin kita. May pupuntahan tayo. Kalmado ang boses niya, pero may kakaiba. Saan tayo pupunta sa ganitong oras? Mahalagang usapan.
Maghanda ka na. Bigla na lang pinutol ang tawag. Nagmamadaling nagbihis si Josie. Ang puso niya ay dumadagundong. May masama siyang kutob. Pero pakiusap ito ng anak niya. Hindi siya makatanggi. Pagkalipas ng 30 minuto, may bumusina. Lumabas si Josie. Hating gabi na. Dumadampi sa balat ang malamig na hangin. Pumuputi ang kanyang hininga. May itim na kotse na nakaparada sa tapat ng bahay. Ang ingay ng makina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Nang lumapit si Josie, bumukas ang pinto ng passenger seat. Sakay na. Malamig na, sabi ni Paulo. Walang imik na sumakay si Josie. Pagsara ng pinto, agad umandar ang kotse. Saan ba talaga tayo pupunta? Tanong ni Josie. Nakatitig sa daan si Paulo. May kailangan lang akong kumpirmahin. Saglit lang to. Wala na siyang ibang sinabi. Tahimik ang loob ng sasakyan. Hindi nakabukas ang aircon. Unti-unting nanlamig ang katawan ni Josie. Umalis sila sa bayan at nagtungo sa probinsya. Kumukonti na ang mga ilaw sa poste. Halos wala ng mga gusali. Tanging madilim na daan ang nasa unahan. Lalong lumaki ang kaba ni Josie. Paulo, saan ba talaga tayo pupunta? Malapit na tayo. Walang emosyon ang boses ni Paulo. Parang makina. Biglang nanikip ang dibdib ni Josie at hindi na siya makapagsalita. Di nagtagal, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang pabrika. Walang ibang tao sa paligid. Walang ilaw sa poste. Madilim. Tanging liwanag ng buwan ang bahagyang nagbibigay hugis sa pabrika. Ang amoy ng kalawang ay dala ng malamig na hangin. Dito ka lang maghintay, sabi ni Paulo at bumaba ng kotse. Binuksan din ni Josie ang pinto at lumabas. Nagyeyelo ang lupa. Maingat siyang naglakad para hindi madulas. Nagtungo si Paulo sa pasukan ng pabrika. Nang buksan niya ang mabigat na bakal na pinto, umingit ito. Sa loob, madilim. Walang makita. Pasok, sabi ni Paulo. Nag-alinlangan si Josie. Natatakot siyang pumasok sa ganoong kadilim na lugar. Pero wala siyang magawa, kundi sundin ang anak. Humakbang siya papasok. Bigla, may malakas na tumulak sa kanyang likod. Halos matumba si Josie. Pilit niyang binalanse ang sarili. Nang lumingon siya, isinasara na ni Paulo ang pinto. Paulo! Tawag niya, pero kumalabog na ang bakal na pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog sa kadiliman. At narinig niya ang tunog ng kandado. Paulo! Kinatok niya ang pinto. Dumikit ang malamig na bakal sa palad niya. Paulit-ulit siyang kumatok, pero walang sagot. Narinig niya ang pag-andar ng makina ng kotse. At papalayo na ang tunog. Iniwan siya ni Paulo. Nang hina ang mga tuhod ni Josie. Nanginginig, hindi na siya makatayo. Napaluhod siya. Sa gitna ng kadiliman, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Pero sumisikip ang dibdib niya at hindi siya makahinga. Parang nagyayelo ang hangin sa kanyang baga. Lumingalinga siya pero wala siyang makita. Sobrang dilim. Nang masanay ang kanyang mga mata, bahagya niyang naaninag ang mataas na kisame. Mukha itong bodega at napansin niya ang kakaibang lamig. Hindi ito ordinaryong lamig. Isang lamig na tumatagos hanggang buto. Nakita ni Josie na nagiging singaw ang kanyang hininga. Higit pa roon, ang hininga niya ay nagiging maliliit na yelo at nahuhulog. Cold storage. Nasa loob siya ng isang cold storage. Nanigas sa takot ang buong katawan ni Josie. Kung magtatagal siya rito, mamamatay siya sa ginaw. Alam ito ng kanyang anak, kaya siya ikinulong dito. Hindi, Paulo. Ayaw niyang maniwala. Ang anak na 30 taon niyang inalagaan ay nagtatangkang patayin siya. Sinubukan niyang tumayo, pero walang lakas ang kanyang mga binti. Naninigas na ang katawan niya sa lamig. Unti-unting nawawala ang pakiramdam sa kanyang mga kamay at paa. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Hindi niya mapigilan. Nagkakatalo ang kanyang mga ngipin. Sumakit ang dulo ng kanyang mga daliri. At tuluyan nang nawala ng pakiramdam. Kumapit siya sa pader at pilit na tumayo. Kinapa niya ang pinto sa dilim.
Pero natalisod siya at muntik nang matumba muli. Nang dumapo ang kamay niya sa sahig, naramdaman niya ang lamig ng yelo. Nagyeyelo ang sahig. Narinig niya ang mga lagitik. Tunog ng nababasag na yelo. Bumuhos ang luha mula sa mata ni Josie. Pero ang mga luhang yon ay agad ding nagyelo, malamig at masakit. Bakit? Nangihina at nanginginig niyang tanong. Bakit humantong sa ganito? Ang anak na labis niyang minahal. Bakit siya gustong patayin? Sa isip niya, nag-flashback ang mga alaala. Ang mga araw na yakap niya ang maliit na si Paulo. Ang unang araw na hinatid niya ito sa eskwela. Ang mga gabi na tinuturuan niya ito sa pag-aaral. Ang tuwa noong nakapasa ito sa unibersidad. Lahat ay parang isang panaginip na dumadaan. Napaupo si Josie sa sahig. Hindi na niya kayang tumayo. Nanginginig ang buong katawan niya. Humihina ang kanyang paghinga. Dahil sa lamig, unti-unting lumilipad ang kanyang kamalayan. Tumingala siya sa kisame at may naaninag na kaunting liwanag. Mukhang may bintana, pero imposible siyang makatakas doon. Masyadong mataas at hindi na gumagalaw ang kanyang katawan. Naging kulay ube ang mga labi ni Josie. Namuti na rin ang dulo ng kanyang mga daliri. Mabilis na nawawala ang init sa kanyang katawan. Baka dito na ako mamatay, naisip niya. Sa ganitong lugar, mag-isa, walang makakakita, mamamatay sa ginaw. Pero sa kaibuturan ng puso ni Josie, may nagsimulang mag-alab, galit. Hindi niya hahayaang magtapos ang buhay niya sa ganitong paraan. 30 taon siyang nagsikap mabuhay. Marami siyang pinagdaan ng hirap at sakit. Pero hindi siya sumuko. Nagtiimbagang si Josie. Pilit niyang sinuportahan ang nanginginig na katawan. Hindi pa ako mamamatay. Pilit niyang inilabas ang boses. Mahina, pero puno ng determinasyon. Kumapit si Josie sa pader at muling tumayo. Nanginginig ang kanyang mga binti at tuhod, pero hindi siya tumigil sa pagtayo. Sa dilim, nagliwanag ang mga mata ni Josie. Hindi ako susuko. Hinding-hindi. Dahan-dahan siyang humakbang. Tumingala siya sa kisame. May kaunting liwanag, isang bintana. May pumapasok na hangin mula roon. Ibig sabihin, may bentilasyon. Kinapa niya ang pader habang papalapit sa liwanag. Nagyeyelo ang kanyang mga paa at hirap siyang igalaw, pero patuloy siyang humakbang. Sa wakas, may nakapa siya. Mga rehas na bakal, isang air vent. Doon nanggagaling ang malamig na hangin. Hinawakan ni Josie ang rehas gamit ang nanginginig na kamay. Hinila niya. Hindi gumalaw. Ginamit niya ang lahat ng lakas at hinila ulit. Wala na siyang pakiramdam sa dulo ng mga daliri. Pero patuloy siyang humila. Narinig niya ang isang tunog. Bahagyang gumalaw ang rehas. Nagtiimbagang si Josie at lalo pang nagpumilit. Nasugatan ang kanyang palad at dumugo. Pero hindi niya naramdaman ang sakit. Manhid na sa lamig. Sa isang malakas na tunog, natanggal ang rehas. Halos matumba si Josie pero nasandalan niya ang pader. Nasa harap niya ang butas ng bentilasyon. Masikip, pero kasya siyang gumapang. Inabot ni Josie ang kamay at pumasok sa butas. Dumidiin sa katawan niya ang metal na tubo. Masikip at nakakasakal. Inunat niya ang kamay sa unahan at kinaladkad ang sarili. Tumatama ang tuhod niya sa tubo. Masakit. Sumabit ang palad niya sa dugtungan ng tubo. Bumaon ang matalim na metal sa kanyang balat. May mainit na dumaloy. Dugo. Pero hindi siya pwedeng huminto. Patuloy siyang gumapang. Madilim sa loob ng tubo. Hindi niya alam kung saan ito patungo. Pero kailangan niyang magpatuloy. Di nagtagal, lumakas ang ihip ng malamig na hangin. Malapit na ang labas. Pilit na iginalaw ni Josie ang kanyang katawan. Ginamit ang siko para itulak ang sarili at ang tuhod para sumipa. Unti-unti siyang umusad. Humihingal na siya at sumisikip ang dibdib. At biglang lumiwanag sa unahan niya. Ang labasan. Ginamit ni Josie ang huling lakas para itulak ang sarili. Gumulong siya palabas ng tubo at bumagsak sa lupa. Dumampi ang malamig na semento sa kanyang pisngi. Pero mas mainit pa rin ito kaysa sa sahig ng bodega.
Humiga si Josie at tumingala sa langit. Madilim pa, may kaunting bituin. Nang huminga siya ng malamig na hangin, sumakit ang kanyang baga. Pero ito ang patunay na buhay siya. Buhay, ako. Mahina niyang bulong. Bumuhos ang kanyang luha. Ngayon, hindi na ito nagyayelo. Dumaloy ito sa kanyang pisngi. Masakit ang buong katawan niya. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Punit-punit ang damit at puno ng putik. Magulo ang buhok at may mga galos sa mukha. Pero buhay siya. Dahan-dahang bumangon si Josie. Sumandal sa kamay, lumuhod. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa lamig, sa takot, at sa galit. Tinangka siyang patayin ng sarili niyang anak. Ang katotohanan iyon ay parang malaking bato sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap. Ang anak na labis niyang minahal ay nagtangkang agawin ng bahay na pinaghirapan ng ina. May kung anong nag-alab sa puso ni Josie. Galit. Isang galit na mas mainit pa sa temperatura ng kanyang katawan ang dumaloy sa kanya. Ang katawan niyang naninigas sa lamig ay unti-unting uminit mula sa loob. Gusto niya akong patayin. Nanginginig na sabi ni Josie. Nang sabihin niya yon, lalo siyang nagalit. Hindi ko siya mapapatawad. Lumabas ang mga salitang yon sa kanyang bibig. Isang emosyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang kamuhian ng sariling anak. Pero ngayon, iba na. Tumayo si Josie. Muntik siyang matumba, pero hindi siya bumagsak. Tumingin siya sa paligid. Nasa labas siya ng isang industrial zone. Walang tao. Kakaunti ang ilaw sa poste. Nagsimulang maglakad si Josie. Bawat hakbang, pasulong. Masakit ang katawan niya, pero hindi niya ininda. Buhay siya, at alam niya kung ano ang susunod niyang gagawin. Naalala niya ang nakaraan. Nang mamatay ang asawa niya, nawalan siya ng pag-asa. Pero bumangon siya. Nagpasya siyang mabuhay para sa kanyang anak. Ang mga araw sa pabrika, kahit nagkakasugat ang kamay at sumusuko ang katawan, hindi siya sumuko. Tiniis niya para mapalaki ang anak. Ang ngiti ni Paulo, ang maliit niyang kamay, ang salitang, "Salamat, Nay." Lahat ba yun ay kasinungalingan? Hindi. Ang Paulo noon ay tunay na nagmamahal sa kanyang ina. Kailan siya nagbago? Muling bumuhos ang luha ni Josie. Pero hindi na ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng galit at determinasyon. Unti-unting lumiwanag ang langit. Malapit nang mag-umaga, tiningnan ni Josie ang kanyang mga kamay na puno ng sugat. Ang dugo ay natuyo na at naging itim. Sa mga kamay na ito, pinalaki niya si Paulo sa loob ng 30 taon. At sa mga kamay ding ito, ilalabas niya ang katotohanan. Tumingkad ang mga mata ni Josie. Hindi na siya ang dating mabait na ina. Naroon na ang matibay na determinasyon ng isang taong nakaligtas. Hinding-hindi ako susuko, tahimik niyang ipinangako. Sinimulang tanglawan ng sinag ng araw ang kanyang mukha. Sa mukhang puno ng sugat, isang bagong ekspresyon ang lumitaw. Nakarating si Josie sa bahay. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang pinto. Puno ng sugat ang kamay niya. At dahil sa natuyong dugo, hirap siyang igalaw ang mga daliri. Pero nagawa niyang buksan ito. Tahimik sa loob ng bahay, ang dati ring payapang hangin ng umaga. Ngunit ang puso ni Josie ay hindi payapa. Patuloy na nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib. Pumunta si Josie sa kwarto ni Paulo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang maayos na silid. Sa estante, nakahilera ang mga libro. Walang nakalagay sa ibabaw ng mesa. Para bang walang nakatira. Binuksan ni Josie ang drawer ng mesa. Maayos na nakasalansa ng mga gamit. Mga ballpen, pambura, clip. Lahat ay malinis. Binuksan niya ang susunod na drawer. May mga dokumento, mga payslip, bankbook, kontrata. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito. Nanginginig ang kanyang kamay. May hinahanap siya. Isang bagay na magpapakita ng tunay na pagkatao ng kanyang anak. At sa pinakailalim na drawer, natagpuan niya ito. Isang itim na notebook. Kinuha niya ito.
Malamig sa kamay ang leather cover. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Sa unang pahina, may petsa at halaga na nakasulat. Listahan ng mga utang. Detalyadong nakasulat ang mga hiniram na pera. Sa tabi nito, may nakasulat sa pulang tinta. Hindi na kayang bayaran. Sumikip ang dibdib ni Josie. Mula sa simula, wala talagang balak magbayad ang kanyang anak. Binuklat niya ang susunod na pahina. Nakasulat doon ang isang plano. Naka-bullet points, kalmado ang pagkakasulat. Para itong isang business plan sa sobrang walang emosyon. Final solution sa problema kay nanay, cold storage. Nanginig ng husto ang kamay ni Josie. Nanlabo ang kanyang paningin, pero nagpatuloy siya sa pagbabasa. Kailangan niyang basahin. Disyembre 15, 3 a.m., dalhin sa bodega, ikandado at iwanan. Kinabukasan, kumpirmahin ang pagkamatay. I-report sa pulis na nawawala si nanay. Halos maputol ang hininga ni Josie. Isa itong plano ng pagpatay, at ang plano ay para patayin ang sarili niyang ina. Sa susunod na pahina, mas detalyado pa ang nakasulat. Life insurance, 1.55 milyon. Titulo ng bahay, na ilipat na utang. Automatikong mawawala sa pagkamatay ni nanay. Kabuuang kita, halos 5 milyon. Bumuhos ang luha mula sa mata ni Josie. Pero walang lumabas na tunog. Isang hindi marinig na sigaw ang bumara sa kanyang lalamunan. Gustong gawing pera ng kanyang anak ang sariling ina. Ang anak na 30 taon niyang minahal at pinalaki ay kinwenta ang buhay niya sa halagang 5 milyong piso. Napakuyom ang kamay ni Josie sa notebook. Nagusot ang papel. Tumulo ang luha sa pahina at nabasa ito. Pero nagpatuloy siya. Sa huling pahina, nakasulat, "Sa wakas, magiging malaya na ako. Si nanay ang hadlang sa lahat. Walang nakakaalam tungkol sa kanya. Ang asawa ko, mga katrabaho ko, makakamit ko na ang perpektong buhay." Nagyelo ang puso ni Josie. Para sa kanyang anak, isa siyang hadlang, isang kahiyahiyang nilalang, isang nakaraang gustong burahin. Kaya tinangka siyang patayin. Isinara ni Josie ang notebook at inilagay ito sa kanyang bag. Nanginginig ang kamay niya, hirap siyang ipasok ito. Pagkatapos ng ilang subok, naipasok din niya. Bago lumabas ng kwarto, muli siyang lumingon. Sa kwartong ito lumaki si Paulo. Nag-aral, nagbasa, nangarap. Nasaan na ang Paulo na yon? Tahimik na isinara ni Josie ang pinto. Umalis siya ng bahay at nagtungo sa police station. Dumadami na ang tao sa kalsada. Nagmamadaling naglalakad ang mga papasok sa trabaho. Walang pumansin sa sugatang si Josie. Pagdating sa police station, nagulat ang pulis sa reception. Agad itong tumayo nang makita ang itsura ni Josie. "Ayos lang po kayo, ma'am. May mga sugat po kayo." Tahimik na tumango si Josie. At sa isang kalmadong boses, sinabi niya, "May kakausapin po sana akong investigador." "Ano po ang nangyari?" "Tinangka po akong patayin ng anak ko." Nanigas ang mukha ng pulis. Ang ibang mga pulis na naroon ay napatingin kay Josie. Walang makapagsalita. Maya-maya, isang may edad na investigador ang lumitaw. Kalmado ang itsura, pero matalas ang tingin. "Dito po kayo." Sinundan ni Josie ang investigador papasok sa isang interrogation room. Simpleng kwarto. Isang mesa at 2 silya lang ang laman. Umupo si Josie. Ang bigat ng kanyang katawan. Umupo ang investigador sa tapat niya. At sa isang mabait na boses, nagtanong, "Pwede niyo po bang ikwento kung anong nangyari?" Kinuha ni Josie ang notebook mula sa bag. Inilagay niya ito sa mesa at itinulak palapit sa investigador. "Pakibasa po ito." Kinuha ng investigador ang notebook. Habang binubuklat ang mga pahina, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa gulat, naging galit, at sa huli, malalim na kalungkutan. "Ito." Nanginginig ang boses ng investigador. Isang pulis na sanay na sa krimen ay hindi makapagsalita. Tahimik na nagsimulang magkwento si Josie. Ang nangyari kagabi, ang pagkakakulong sa bodega, ang pagtakas niya, lahat ay ikinuwento niya ng walang emosyon.
Pinigilan ang damdamin. Tanging mga katotohanan lang ang sinabi. Tahimik na nakinig ang investigador. Paminsan-minsan ay nagsusulat habang nakatitig sa mukha ni Josie. Sa mga mata niya, may halong awa at galit. Hindi ka panipaniwala. Sarili niyong anak. Bulong ng investigador. Bahagyang tumango si Josie. Ayaw ko rin pong maniwala. Pero ito po ang katotohanan. Kalmado ang boses ni Josie. Hindi na siya umiiyak. Naubos na ang lahat ng kanyang luha. Ang natitira na lang ay ang determinasyong ilabas ang katotohanan. Tumayo ang investigador. Sisismulan na po namin agad ang investigasyon. Ma'am, buti na lang po at nakaligtas kayo. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Josie. Salamat po. Pero hindi pa po ito tapos. Gusto kong harapin ng anak ko ang batas. Sa mga salitang yon, may matibay na determinasyon. Hindi na siya ang dating mabait na ina. Isa na siyang babaeng handang lumaban para ipagtanggol ang kanyang buhay. Tumango ng malalim ang investigador. Sisiguraduhin po naming lalabas ang katotohanan. Nakaupo pa rin si Josie, nakatingin sa labas ng bintana. Pumasok ang sinag ng araw sa kwarto. Isang bagong araw ang nagsisimula. Para kay Josie, ito rin ang simula ng isang bagong buhay. Hindi na siya mabubuhay para sa iba. Mabubuhay na siya para sa sarili niya. Tahimik na nagliwanag ang mga mata ni Josie. Pag-uwi ni Josie mula sa police station, naghintay siya. Alam niyang babalik si Paulo para kumpirmahin ang pagkamatay ng ina. Para maging perpekto ang krimen, kailangan niyang makita ang bangkay. Alam yon ni Josie. Darating siya pagsapit ng gabi. Umupo si Josie sa sala. May benda sa sugat ng kanyang kamay na ginamot sa istasyon. Kitang-kita ang puting benda, pero hindi niya naramdaman ang sakit. Mas matindi ang sakit sa kanyang puso. Dahan-dahang umusad ang mga kamay ng orasan. Ang tunog lang ng tik-tak ang maririnig sa tahimik na bahay. Nakatitig si Josie sa pinto. Kalmado ang kanyang mukha. Pero sa kanyang mga mata, may matibay na determinasyon. Pagkalipas ng 6:00 ng gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto. Dumating si Paulo. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang, maingat para walang makakita. Pati ang paghubad ng sapatos ay halos walang ingay. Papalapit na ang mga yabag niya sa pasilyo. Bumukas ang pinto ng sala. Pagpasok ni Paulo at pagkakita kay Josie, natigilan siya. Namutla ang kanyang mukha, nawala ng kulay, at nanginginig ang mga labi. Mahina at nanginginig niyang sabi. Isang ekspresyon ng hindi makapaniwala. Nanlalaki ang mga mata, nanigas sa kinatatayuan. Ngumiti ng bahagya si Josie. Welcome home, Paulo. Kalmado ang boses niya. Parang isang ordinaryong araw lang. Pero ang kalmadong yun ang lalong nakakatakot. Umatras si Paulo. Pero natalisod siya at napasandal sa pader. Humihingal siya. Bakit? Paano? Hindi niya matuloy ang sasabihin. Gulong-gulo ang isip ni Paulo. Dapat ay patay na ang ina niya sa loob ng cold storage. Pero nasa harap niya ito ngayon. Dahan-dahang tumayo si Josie. Ipinakita niya kay Paulo ang kamay niyang may benda. Ang kamay na puno ng sugat. Ang benda ay nabahiran na ng dugo. Gusto mong malaman kung paano ako nakalabas? Malamig ang boses ni Josie. Walang emosyon. Hindi makasagot si Paulo. Nanginginig lang siya. Humakbang si Josie. Gumapang ako palabas sa air vent. Sugatan at duguan. Lalong namutla si Paulo. Nanginginig ang labi. Walang lumalabas na salita. Nagpatuloy si Josie. Ang lamig-lamig doon. Akala ko mamamatay na ako. Pero hindi. Alam mo kung bakit? Umiling si Paulo. Nanginginig pa rin habang nakatingin sa ina. Dahil gusto kong mabuhay para ilabas ang katotohanan. Kinuha ni Josie ang isang kopya na nasa mesa. Kopya ng notebook ni Paulo. Kumuha siya bago ibigay sa pulis. Nakita ko rin ang plano mo. Biglang nanginig ang katawan ni Paulo. Nakatutok ang mga mata niya sa papel. Naibigay ko na lahat sa pulis. Nang marinig iyon, nanlambot ang mga tuhod ni Paulo.
Bumagsak siya sa sahig, napaluhod. Ipinatong ang dalawang kamay sa sahig at yumuko. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Nay, sorry, wala akong choice. Umiiyak niyang sabi. Pilit na humihingi ng tawad, pero hindi na ito tumagos sa puso ni Josie. Hindi ko na kayang bayaran ang utang. Malalaman na sa opisina, hindi ko masabi sa asawa ko. Patuloy sa pagdadahilan si Paulo. Tumutulo ang luha niya sa sahig. Pero hindi kumibo si Josie. Nakatingin lang siya mula sa itaas. Nay, patawarin niyo ako. Parang awan niyo na. Inabot ni Paulo ang kamay sa paanan ni Josie. Pero bago pa siya mahawakan, umatras si Josie. Oo, wala ka nang magagawa. Malamig na sabi ni Josie. Parang yelo ang boses niya. Inangat ni Paulo ang mukha at tiningnan ng ina. Basang-basa ng luha. Tinangka mo akong patayin ang sarili mong ina para sa pera. Bawat salita ni Josie ay mabigat at umalingaw-ngaw. Hindi makasagot si Paulo. Nanginginig lang. 30 taon, nabuhay ako para sa'yo. Nagtrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Ibinigay ko ang lahat. Pero sa huli, ikinahiya mo ako. Itinuring mo akong hadlang. Isang patak ng luha ang dumaloy mula sa mata ni Josie. Pero hindi nanginginig ang boses niya. Matatag at malakas. Hindi na ako ang nanay mo. Nang marinig iyon, nag-iba ang mukha ni Paulo. Isang hindi marinig na sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Josie. May nag-doorbell. Biglang nanginig ang katawan ni Paulo. Tahimik na naglakad si Josie papunta sa pinto. Pagbukas niya, 2 imbestigador ang nakatayo roon. Salamat po sa paghihintay. Yumuko ang isang imbestigador kay Josie at sumilip sa loob ng sala. Nakita si Paulo, nakaluhod pa rin at nanginginig. Naglakad ang mga imbestigador palapit kay Paulo. Tumayo ka. Dahan-dahang tumayo si Paulo. Nanginginig ang mga binti, hindi makatayo ng tuwid. Hinawakan ng isang pulis ang braso niya. Sumama ka sa amin. Suspek ka sa kasong attempted murder. Hindi pumalag si Paulo. Parang nawalan ng lakas, nagpaubaya na lang siya. Bago siya dalhin, muli siyang lumingon sa ina. Nay, mahina niyang sabi. Pero hindi lumingon si Josie. Nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana. Dinala ng mga pulis si Paulo palabas ng bahay. Narinig niya ang pagsara ng pinto. At tumahimik. Nakatayo lang si Josie. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, huminga siya ng malalim. Gumaan ang pakiramdam sa kanyang balikat. Ang tensyon na matagal niyang pinipigilan ay nawala. Napaupo si Josie sa sofa. Bumuhos ang kanyang luha. Hindi niya mapigilan. Humagulgol siya. Ang 30 taon ng alaala ay dumaloy na parang isang pelikula. Ang mga araw na yakap niya ang maliit na si Paulo. Ang unang beses siyang tinawag na nanay. Lahat ay naging isang malayong nakaraan. Pero hindi nagsisisi si Josie. Ginawa niya ang tama. Kung nagkasala ang anak, tungkulin ng magulang na itama ito. Kahit na parang pinupunit ang kanyang puso sa sakit. Pinunasan ni Josie ang kanyang luha. Tumingin siya sa labas. Pinupula ng papalubog na araw ang buong paligid. Isang bagong gabi ang darating. Para kay Josie, ito ang simula ng isang bagong buhay. Hindi na niya kailangang mabuhay para sa iba. Mabubuhay na siya para sa sarili niya. Sa mga mata ni Josie, may tahimik na determinasyon. Kung paano siya mabubuhay mula ngayon, hindi pa niya alam. Pero isa lang ang sigurado, wala nang balikan. Dahan-dahang tumayo si Josie. Lumingon sa kwarto at huminga ng malalim. Nagpunta siya sa kusina. Nagtimpla ng tsaa at uminom. Sumuot sa katawan niya ang mainit na likido. Buhay siya. Buhay pa siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Josie. Ngayon, isang bagong laban ang magsisimula. Natapos ang paglilitis pagkalipas ng 3 buwan. Nahatulan si Paulo ng 8 taong pagkakakulong para sa attempted murder. Habang pinakikinggan ang hatol sa korte, pinapanood ni Josie ang anyo ni Paulo mula sa upuan. Bahagyang nanginginig ang likod ng kanyang anak, pero hindi natinag ang puso ni Josie.
Wala nang luhang lumabas. Parang naubos na ang lahat ng kanyang emosyon. Tahimik lang siyang nakatingin. Nang matapos ang hatol, lumingon si Paulo. Nagtama ang kanilang mga mata. Puno ng luha ang mga mata ni Paulo. Para siyang may gustong sabihin. Bahagyang tumango si Josie. Iyon na ang kanilang huling paalam. Paglabas niya ng korte, sumalubong ang hangin ng tagsibol. Namumukadkad na ang mga bulaklak. Isang bagong panahon ang dumating. Huminga ng malalim si Josie. Ang hangin ay tila matamis. Pag-uwi sa bahay, agad siyang nagdesisyon. Ibenta ang bahay na ito. Ang bahay na tinirhan nila ng kanyang asawa. Ang bahay na pinaglakihan ni Paulo. Puno ito ng mga alaala. Pero wala nang dahilan para manatili pa rito. Tumawag siya sa isang real estate agent at sinimulan ang proseso. Mas mabilis na naibenta ang bahay kaysa inaasahan. Isang batang mag-asawa ang bumili. May kasama silang maliit na anak. Ngumiti si Josie habang tinitingnan ng bata. Sana maging masaya kayo sa bahay na ito. Tuwang-tuwang tumango ang batang ina. Ibinigay ni Josie ang mga susi. At sa huling pagkakataon, muli niyang tiningnan ang bahay. Paalam, bulong niya sa sarili. Nagpaalam na siya sa nakaraan. Lumipat si Josie sa isang maliit na bayan sa Laguna. Isang studio-type na apartment. Masikip, pero sapat na. Para sa isang taong mag-isang namumuhay, ayos na ito. Mula sa bintana, tanaw ang isang parke. Naririnig niya ang tawanan ng mga batang naglalaro. Nakahanap din siya ng bagong trabaho. Receptionist sa isang local community center. Hindi malaki ang sahod, pero sapat na para kay Josie. Ang utang niya ay nabayaran na gamit ang perang pinagbentahan ng bahay. Malaya na siya. Payapa ang trabaho niya sa community center. Araw-araw, may mga senior citizen na bumibisita. Isang lugar para uminom ng tsaa at magkwentuhan. Laging may ngiti si Josie sa pagsalubong sa kanila. Isang araw, isang babae ang kumausap sa kanya. Nasa 70s na. Mabait ang mga mata, pero may bakas ng lungkot. Pwede ba kitang makausap? Tumango si Josie. Umupo sila sa isang tahimik na silid. Magkaharap. Dahan-dahang nagsimulang magkwento ang babae. Tungkol sa kanyang anak na lalaki, sa kanyang anak na babae, sa pagkakanulo ng pamilya. Pareho sila ng pinagdaanan ni Josie. Tahimik na nakinig si Josie. Nang matapos ang babae, ikinuwento rin ni Josie ang kanyang karanasan. Ang cold storage, ang pagtataksil ng anak. Lahat ay sinabi niya ng tapat. Bumuhos ang luha mula sa mata ng babae. Pareho pala tayo. Akala ko, ako lang. Hinawakan ni Josie ang kamay ng babae. Mainit. Kamay ng isang taong nakakaunawa sa parehong sakit. Hindi ka nag-iisa, mahinang sabi ni Josie. Pinunasan ng babae ang kanyang luha at ngumiti. Mula noon, unti-unting dumami ang mga taong may parehong karanasan. Nagsimula silang magkaroon ng buwanang pagtitipon sa community center. Tinawag nila itong Samahan ng Panibagong Simula. Lahat sila ay sinaktan ng pamilya, pero walang naninisi. Nakikinig lang sila sa isa't isa. Isang araw, sinabi ni Josie sa harap ng lahat, pwede palang magsimula ulit sa buhay, kahit anong edad. Tumango ang mga kasama, iba-iba ang edad nila. May 60s, 70s, at may 80s pa. Pero lahat sila ay nagsisikap magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos ng pagtitipon, nagtimpla si Josie ng tsaa. Kumalat sa silid ang mabangong amoy. Magkakasama silang umupo, tahimik na nag-uusap. May tawanan, may umiiyak. Pero lahat sila ay nakatingin sa hinaharap. Isang gabi, mag-isang umuwi si Josie sa apartment. Maliit na silid, pero sapat na para sa kanya. Binuksan niya ang bintana at pumasok ang hangin ng gabi. Malamig at kaaya-aya. Tumingin si Josie sa labas. Kumikinang ang mga ilaw ng bayan. May narinig siyang tawanan sa malayo. Isang ordinaryo at payapang gabi. Isang patak ng luha ang dumaloy mula sa mata ni Josie. Ngayon, hindi na ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng ginhawa. Nakaligtas siya.
At nakamit niya ang isang bagong buhay. Noong araw na yon, hindi ako namatay. Mahina niyang bulong. Ang boses niya ay natunaw sa hangin ng gabi. Ang nagyelo sa cold storage ay hindi ang katawan ko. Ito ay ang pagiging ina ko. Oo, noong araw na yon, namatay ang pagiging ina ni Josie. Ang babaeng nabubuhay para sa kanyang anak ay wala na. Mula ngayon, mabubuhay na siya bilang isang individual. Isinara ni Josie ang bintana at binuksan ang ilaw ng kwarto. Isang mainit na liwanag ang tumanglaw sa silid. Sa mesa, may isang notebook kung saan nakasulat ang kanyang schedule para bukas. Trabaho sa community center, paghahanda para sa samahan ng panibagong simula, pakikipagtsaa sa isang kaibigan. Lahat ay schedule para sa sarili niya. Binuksan ni Josie ang notebook, kinuha ang ballpen at nagsulat ng bagong plano. Maglakad-lakad sa parke. Maliit na plano. Pero para kay Josie, mahalaga ito. Oras para sa kanyang sarili. Isinara niya ang notebook at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang mukha ng isang 67 taong gulang. Dumami na ang kulubot at pumuti na ang buhok. Pero ang kanyang mga mata ay nagniningning. Mga matang puno ng lakas para mabuhay. Ngumiti si Josie sa sarili. Ang galing mo. Pinuri niya ang sarili. 30 taon siyang nabuhay para sa iba. At ngayon, nabubuhay na siya para sa sarili. At ayos lang yon. Humiga si Josie sa kama. Ang malambot na kumot ay yumakap sa kanyang katawan. Isang ligtas na lugar. Isang lugar na para lang sa kanya. Pagpikit niya, iba't ibang alaala ang bumalik. Ang mga mahirap na araw, ang masasakit na gabi. Pero lahat ay naging nakaraan. Hindi na kailangang lumingon pa. Tumingin lang sa unahan at magpatuloy. Unti-unting naging kalmado ang paghinga ni Josie. Bukas, isang bagong araw na naman. Kung anong mangyayari, hindi pa niya alam. Pero isa lang ang sigurado, hindi na siya nag-iisa. May mga kasama siyang nakakaunawa sa kanyang sakit. May mga taong susuporta sa kanya. At higit sa lahat, nariyan ang kanyang sarili. Ang Josie na matatag, mabait, at nakatingin sa hinaharap. Tahimik na lumalim ang gabi. Namatay ang ilaw sa kwarto ni Josie at dumilim. Pero sa loob ng kanyang puso, may isang maliit na liwanag na nagniningning. Ang liwanag ng pag-asa. Anong buhay kaya ang naghihintay sa kanya? Walang nakakaalam, pero hindi natatakot si Josie dahil wala na siyang maaaring mawala at tanging mga bagay na makukuha na lang ang naghihintay sa kanya. Tahimik na nagsimula ang bagong buhay ni Josie. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sana ay mag-subscribe kayo at i-like ang aming channel. Maraming salamat.